Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Justin Rabago na mag-uulat ng Kabanata 35 hanggang Kabanata 40 ng Noli Me Tangere. Ito ang titulo ng bawat kabanata. Kabanata 35. Haka-haka. Mabilis na kumalat ang nangyari sa kaguluhang namagitan kina Padre Damaso at Crisostomo Ibarra. Maraming hindi naniniwala ngunit marami ring balita na patay na raw si Padre Damaso at duguan ng muka. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinyon. May isa pang nagsabi na habang nagsisermon ang kurang malaki, ay isang mistiso ang lumabas at ang katwiran nito'y hindi niya raw maintindihan ng sermon sa wikang Tagalog. Nakita iyon ng paring malaki, kaya binuntal niya ang mistiso. Lumaban naman ito at nagkasuntukan sila. Habang inaantay ng Kapitan General, ay nagkaroon muli ng pagbibigay ng pahayag ang iba. Pinagtatanggol ni Don Filipo si Crisostomo sapagkat naniniwala itong nasa katwiran nito. Samantalang iba naman rin ang usapan ng mga kababaihan. Inilalagay nila ang posisyon ng kanilang anak kay Crisostomo. Sinabi ng isa na kapag ganun ang ginawa ng kanyang anak, ay mamamatay na lamang siya sa sama ng loob. Ang iba naman sa kanila ay natatakot na mawala ng grasya mula sa simbahan. Nababahala rin naman ang mga magsasaka sa liwasan na baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan. Hinahangad pa naman nila na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang anak. Sinabi ng isang magsasaka na magiging magkakariton na lamang ang kanyang anak at hindi na magiging doktor. Sabi rin ng isa na baka raw hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan dahil tinawag ng mga praile si Crisostomo na isang pilibustero. Kabanata 36. Suliranin. Umiiyak si Maria Clara sa kanyang silid habang inaalo siya ng kanyang tiya Isabel. Pinagbawalan siya ni Kapitan Tiago na makipagkita at makipag-usap kay Ibarra. Si Anding naman ang tutulong sa magkasintahan na magkita ito. Dumating rin agad si Kapitan Tiago sa kanilang tahanan. Sinabi raw sa kanya ni Padre Damaso na ipinag-utos daw nito na sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Crisostomo. Sinabi pa ni Padre Damaso na kung hindi raw ito susunod ay mapaparusahan si Kapitan Tiago hindi lang sa lupa pati na sa kabilang buhay. At pati na si Padre Sibila ay sinabing wag na wag papapasukin at tatanggapin si Crisostomo sa kanilang tahanan. Pati na ang 50,000 pisong utang ay wag bayaran. Sabi pa ni Kapitan Tiago na wika raw ng kurang malaki na may ipakikilala raw itong kamag-anak na lalaki na nakatakdang dumating galing Europa. Iyon daw ang nararapat na maging katipan ni Maria Clara. Hindi makapaniwala si Tia Isabel sa sinabi ni Kapitan Tiago at sinabing para lang daw bang isang baro ang pagpapalit ng nobyo. Naisip na rin iyon ni Kapitan Tiago, ngunit binalaan na siya ng kura na magiging ekskomunikado na rin ito gaya ni Crisostomo. Maya-maya pa'y dumating na nga ang Kapitan General kung kaya't nagsimula ng patugtugin ng Marcha Real Española. Si Maria Clara naman ay dali-daling pumasok sa kanyang silid at nanalangin na bakit ganun ang nangyari sa kanya. Naging mabuti naman siyang anak sa kanyang ama at banal na Kristiyana. Bigla namang pumasok ang kanyang tiya Isabel upang sabihin na gusto na ng Kapitan General na makita siya. Nagdahilan man si Maria Clara ngunit sa huli, inayos niya pa rin ang kanyang sarili kahit na mabigat sa kanyang kalooban. Kabanata 37. Kapitan General. Ipinahanap kaagad ng Kapitan General si Crisostomo dahil napakagaan ng kalooban nito sa binata. Sa labas naman ng bahay ni Kapitan Tiago ay naroroon ang isang binata na taga Maynila at gustong makausap ang Kapitan General. Ang binatang ito ay ang mistisong nakaaway ni Padre Damaso. Nagdamdam naman ang mga praile dahil mas inuna pa ng Kapitan General na kausapin ng binatang iyon kesa sa kanila. Pagtapos naman mag-usap ng binata at Kapitan General, masayang lumabas ang binata na tila may mabuting ugali ang Kapitan General. Ipinatawag na ng Kapitan General ang lahat upang makapag-usap-usap. Agad namang hinanap ng Kapitan General si Padre Damaso. Maya-maya pa'y pumasok na rin si Kapitan Tiago at Maria Clara.
Pinuri ng Kapitan General si Maria Clara dahil sa ginawa nitong pag-awat kay Crisostomo sa pananghalian. Sinabi ng isang kagawad na nariyan na si Crisostomo. Agad naman pinaalala ni Padre Sibilas sa Kapitan General na isa na itong excommunic. Nagbigay galang si Crisostomo sa Kapitan General. Hindi nito inasahan na malaking pagtanggap nito sa kanya. Pinarangalan pa ito dahil sa pagpapatayo nito ng paaralan para sa mga bata at kakausapin ng arsobispo tungkol sa pagiging ekskomunikado nito. Sa pag-uusap ni Crisostomo at Kapitan General, natuwa ang Kapitan General sa pagtingin ni Crisostomo ng kanyang sariling pananaw sa buhay. Alam ng Kapitan General na matalino si Crisostomo, kung kaya't gusto nitong isama si Crisostomo sa Europa. Ngunit mas gusto na lamang ni Crisostomo na mamuhay sa sariling lupain kung saan namuhay ang kanyang mga magulang. Sinabi ng Kapitan General sa alkalde na bigyan laya si Crisostomo sa pinapatayo nitong paaralan. Pangalagaan ng kapakanan ni Crisostomo pati na ang kaligtasan nito. Nang dumating na si Kapitan Tiago ay sinabi ng Kapitan General sa kanya na pagtapos niyang papurihan si Maria Clara ay binabati naman nito ang mamanugangin na si Ibarra. Sinabi pa nito na karapat-dapat talaga si Ibarra sa dalaga. Gumitaw ang pawis ni Kapitan Tiago sa mga sinambit ng Kapitan General. Hinanap naman ni Crisostomo si Maria Clara. Ngunit hindi nito pinagbuksan ng pinto si Ibarra, kung kaya't sabi ni Sinang, kung may sasabihin man ito ay isulat niya na lamang. Kabanata 38, ang prosesyon. May nagaganap na isang prosesyon at makikitang napakaliwanag ng paligid. Marami ring inihanda mga paputok at paingay. Nagpunta ang Kapitan General kasama ang kagawad, alperes, alkalde at maging si Crisostomo patungo sa kubol kung saan gaganapin ang pagbigkas ng banal na pintikasi ng bayan. Hindi na sana aalis si Crisostomo at gusto na lamang niya na manatili sa bahay ni Kapitan Tiago kung hindi lamang kay Kapitan General upang din makasama sana si Maria Clara. Ang agwasil at tinyente ang siyang namamahala sa prosesyon na may dalang pamalo sa mga hihiwalay sa hanay. Napatanong si Crisostomo sa alkalde tungkol sa parusang pamamalo. Narinig iyon ng Kapitan General at sinabi nitong hindi makatarungan ng parusang ito at dapat na ipagbawal. Maraming santo ang ipinuprosesyon ng gabing iyon. Pinangunahan ni San Juan Bautista nakasakay sa lumang andas na kahoy, San Francisco nakasakay sa isang magarbong karo, Santa Mariang Birhen na may malago at nakalugay na buhok, may panyong habi sa pinya at mga daliring puno ng singsing. Ang pintakasi ng bayan na si San Diego de Alcala na hila-hila ng 6 na kataong Hermano III at ang pinakahuli na mahal na birhen na sinamahan ng mga nakaabito. Huminto ang prosesyon sa kubol na may isang batang lalaki na may suot ng pakpak ng anghel at bumigkas ng papuri sa wikang Latin, Kastila at Tagalog at muling nagpatuloy ang prosesyon. Sunod, tumigil ang prosesyon sa harap ng bahay nila Kapitan Tiago. Umawit si Maria Clara ng Ave Maria. Halos lahat ay nahumaling sa boses ni Maria Clara, pati na rin si Padre Salvi ay napatigagal. Ramdam ni Crisostomo Ibarra ang lungkot ng marinig ang boses ng kasintahan. Nadarama niya sa tinig ng kanyang kasintahan na matinding kasipahayuan. Ang Kapitan General naman ay gustong pag-usapan ang pagkawala ng 2 bata na si Basilio at si Crispin. Kabanata 39, Doña Consolacion. Nakasara lang ang bahay ng alperes. Hindi rin lumalabas ng bahay si Consolacion. Ang dahilan niya hindi siya nakapagsimba. Ngunit ang tunay na dahilan ay hindi siya pinahintulutan ng alperes na bumaba ng bahay at makihalubilo sa tao. Si Doña Consolacion ay kinikilala bilang paraluma ng mga Gwardiya Sibil. Isa siyang Pilipina ngunit ang ayos niya ay pananamit ng Kastila. Hindi nababagay ang kanyang kasuotan kaya pinagtatawanan siya. Bakas pa rin sa babae ang pagiging labandera. Palaging may nakalagay sa bibig nitong tabako. Ito ang dahilan kung bakit pinagbabawalan siya ng alperes dahil siguradong mapupulaan na naman ito ng mga mayayamang tao at Kastila.
Kaya di maiwasan ni Doña Konsolasyon na makaramdam ng galit dahil sa pagtratong ganon ng alperes. Ipinasara ng Donya ang buong bahay upang di marinig ang kasiyahan ng tao sa labas. Habang nag-iisa siya sa kanilang tahanan, ay narinig niya ang pagkanta ni Sisa na nakakulong sa kwartel dahil sa panggugulo nito. Ipinatawag ng Donya si Sisa sa bantay upang ito'y pakantahin. Ngunit nang hindi nakapagbigay galang si Sisa, ay agad na kinuha ni Donya Konsolasyon ang kanyang latigo at pinipilit si Sisa. Nagsalita sa wikang Kastila si Doña Konsolasyon kung kaya't hindi ito naintindihan ni Sisa. Kaya rin hindi ito sinusunod ng Donya. Nang kumanta si Sisa ng kundiman, ay agad siyang pinatigil ng Donya at pinasayaw naman ito. Ngunit hindi sumunod si Sisa, kung kaya't nilatigo ito ng Donya hanggang sa mapunit ang damit at paglabas ng dugo sa mga sugat. Ang galit niya ay naibunton lahat kay Sisa. Naabutan ng alperes ang ginagawa ni Doña Konsolasyon kay Sisa. Namutla ang Donya at pinag-utos ng alperes na bihisan ng bagong damit, pakainin at gamutin ng sugat dahil iyaharap ito kay Crisostomo. Kabanata 40, Karapatan at Lakas. Magkakaroon ng palabas sa entablado at si Don Filipo ang namamahala. Sinindihan na ang mga pailaw at ang mga kwitis nang sumapit na ang ikasampu ng gabi. Nag-uusap si Don Filipo at Pilosopong Tasyo tungkol sa pagbibitiw ni Don Filipo sa katungkulan nito bilang Teniente Mayor. Napatigil sila sa pag-uusap nang dumating si Maria Clara, kasabay nito ang pagdating ng kura, isang Pransiskano at ilang Kastila. Nagsimula na ang palabas. Lahat ay nanonood ng palabas na Crispino de la Comare, bukod kay Padre Salvi na lihim na nakatingin kay Maria Clara. Dumating na si Crisostomo nang patapos na ang palabas. Agad niyang binati ang kasintahang si Maria Clara at mga kasamahan. Hiniling ni Padre Salvi kay Don Filipo na paalisin si Ibarra, ngunit hindi ito pinahintulutan ng Don dahil malaki ang abuloy na binigay ni Ibarra kung kaya't may karapatan ito. Hindi na paalis si Ibarra kung kaya't si Padre Salvi na lamang ang umalis. Aalis sandali si Ibarra dahil sabi nito'y may nalimutan siyang usapan. Pinigilan man siya ni Sinang, ngunit nangako na lamang ito na babalik. Mayroon namang lumapit na 2 gwardya sibil at sinabing ipatigil raw ang palabas dahil hindi raw makatulog ang alperes at si Doña Konsolasyon. Hindi pinagbigyan ni Don Filipo ang hiling dahil ito ay may pahintulot ng alkalde. Lumabas si Prinsipe Bilardo upang hamunin ang Moro na nagpakulong sa kanyang ama ngunit bigla naman nagkagulo sa entablado. Pinagahagis ng mga musikero ang kanilang instrumento. Lahat ng tao ay nagkakagulo na. Lahat ng sibil na ipinadala sa tribunal ay pinagbabato lamang ng mga tao. Na makita ni Crisostomo si Elias ay agad nitong pinakiusapan na patigilin ng mga kalalakihang nagbabalak ng masama sa mga sibil. At maya-maya pa'y nag-alisan na rin ang mga ito. Nabalitaan ni Padre Salvi ang nangyari kung kaya pumunta siya sa liwasan upang hanapin si Maria Clara. Ngunit wala na siyang naabutang tao ron. Nagpunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago at nakita niya si Maria Clara na kasama ang tiya Isabel. Na masiguro niyang nasa ligtas na ito ay agad na siyang bumalik sa kumbento. Dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat sa Kabanata 35 hanggang Kabanata 40 ng Noli Me Tangere. Upang ipagpatuloy pa, narito si Janine Rubio na mag-uulat sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.